Dear Miss Callie, magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Rosalie. 35 years old at byuda na. Mayroon ang isang anak sa aking namayapang asawa. Sa edad na 37 ay maaga siyang nawala sa amin dahil sa bangungot. Masakit mang isipin, ngunit kailangan kong tanggapin na wala na ang asawa ko. Sa pag-aakalang wala nang darating, ay nagkakamali ako. Dahil hindi ko naman akalain na ang kuya niya ang papalit sa posisyon niya bilang asawa ko. Alam kong mali, Miss Callie, at hindi maganda. Pero hindi ko nagawang pigilan ang nararamdaman ko. Mayroon po akong sariling sari-sari store at isa yon sa pinagkakakitaan ko. At ang isa naman ay ang pwesto na nasa palengke. Mabuti na lang at may ganun akong negosyo. Kaya nung mamatay ang mister ko ay hindi ako ng problema sa pera sa pangbuhay sa amin ng anak kong iniwan niya. Madalas rin kaming bisitahin ng kuya ng mister ko na si Kuya Raymart. Kagaya ko ay byudo na rin siya. Kaibahan lamang ay wala pa silang anak ng yumaong asawa niya. Katulad ngayon, nasa harapan na naman siya ng tindahan ko. Kumusta kayo? Tanong niya sa akin. Hindi ko maamin na minsan ay naiilang ako sa kanya lalo pat iniisip ko na baka mabait lang talaga si kuya. Lalo na dahil wala na ang asawa ko na kapatid niya. Maayos naman kami kuya. Sagot ko habang inaayos ang mga galing sa grocery na pinamili ko. Kailangan mo ba ng tulong dyan? Tanong niya. Marami kasi akong iginrocery na paninda. Tumungo naman ako bilang sagot, kaya pumasok siya sa loob ng tindahan. Tulungan na kita. Ayos lang ba? Pagbemeryendahin na lang kita kuya pagkatapos. Sabi ko at tangulang ang sagot niya. Saan ito? Dito ba? Tanong ni Kuya Raymart, tinutukoy ang mga dilatang ginrocery ko. Oo, dyan na lang. Sagot ko. Pinagpatuloy namin ang pag-aayos hanggang sa matapos kami. Tara, merienda muna tayo. Alok ko at lumabas sa tindahan, tsaka pumasok sa kusina para maghanda ng merienda. Sakto nagtitimpla na ako ng kape nung lumapit siya sa akin. Wala ka bang balak maghanap ngayon ng iba? Lalo't matagal na rin na walang kapatid ko. Wala pa sa isip ko yan. Lalo pa't wala namang magtatangka panigurado. Sagot ko, saktong natapos sa ginagawa. Pagharap ko ay nagulat ako ng ilang dangkal na lang ang layo ng mukha namin at halos magdikit na ang labi naming dalawa. Kuya, tanging nasabi ko. Nandito naman ako, Rosalie. Seryosong sabi niya, tsaka tuluyang dinikit ang labi sa akin na siyang kinabigla ko dahilan para mabitawan ko ang dalang pitsil ng juice at mahulog at mabasag. Ngunit hindi yun naging sapat para humiwalay siya sa akin. Nagmatauhan sa nangyari ay tinulak ko siya. Ano bang ginagawa mo? Mali ito. Sabi ko at mabilis na umalis para kumuha ng panglinis. Maupo ka nilang muna sa sala. Ako nang magdadala ng merienda pagkatapos kong linisan to. Seryosong sabi ko. Wala akong narinig na sagot sa kanya at kusa naman siyang umalis. Ilang beses akong huminga ng malalim bago niligpit ang kalat at kumuha ulit ng merienda na dadalhin para sa kanya. Tungkol sa nangyari. Wala yun kuya. Huwag mo nang uulitin yon. Mariing sabi ko habang kumakain kami. Paanong wala? Hinayaan mo nga akong halikan ka. Hindi ko rin maipapangakong hindi ko na uulitin. Seryoso ring sabi niya. Kapatid ka ng yumao kong asawa. Napakapangit tingnan sa mata ng iba na ikaw yung magiging karelasyon ko. Kaya yung nararamdaman mo, isang tabi mo na lang o ibaling sa iba. Hindi ko kaya, Rosalie. Ikaw ang gusto ko. Nandito ako para sa inyo ng anak mo. Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng iba. Pagpupumilit niya. Napailing-iling naman ako. Nahihibang ka na ba, kuya? Nang araw na yun, umalis siya nang hindi kami maayos. Hindi ko maintindihan ang punto niya. Kung gayong malinaw na mali ang gusto niyang mangyari. Kahit naman matagal na akong walang kasalo sa kama,
ay hindi ko pa rin gustong pumatol sa kuya ng asawa ko. Pagkausap ko sa sarili ko. Nang gabi na ay magsasara na sana ako ng tindahan nung biglang dumating si Kuya Raymart. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Mag-usap tayo, Rosalie. Mababang boses nitong sabi. At ano na namang pag-uusapan natin, kuya? Kunot noong tanong ko. Ayaw mo ba talaga akong bigyan ng chance man lang dyan sa puso mo? Tanong niya. Hindi na tayo teenager para sa ganyan. May anak na ako. Ituturing ko siyang parang anak. Kahit na pamangkin ko siya. Pilit pa niya. Umiling ako. Ayoko. Hindi pa rin magbabagong desisyon ko. Mas magandang layuan mo na lang ako para matigil ang kahibangan mo. Sabi ko at sinara ang tindahan. Para sa akin, maling-mali ang gusto niya. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Na pinagsunod ko sila ng kapatid niya? Paniguradong pagchichismisan ako niyan. Kinaumagahan, maaga akong nagising para bisitahin ang pwesto ko sa palengke na ang nagbabantay ay ang tauhan ko na siyang kapitbahay lang namin. Kumusta naman ang benta? Matumal ba? Tanong ko kay Rita, ang tindera ko. Hindi naman, magandang ang benta ng mga gulay at isda Sagot naman ito. Total ay nasa bayan na ako, kaya namili na rin ako ng lulutuing almusal para sa amin ng anak ko. Pagkarating ko sa bahay, ay nadatnan ko si Sam nagising na. 10 taong gulang na ito. At ang utak ay parang di na bata kung mag-isip minsan. Ang aga mo namang nagising. Sabi ko at nilapitan siya. Hinahanap kita mama saan ka ba nagpunta? Galing ako ng palengke. Bumili rin ako ng lulutuing ulam natin. Maligo ka na ha? At magluluto pa ako ng agahan para hindi ka mahuli sa klase. Sabi ko sa kanya. Mama, nagluluto na si Tito Raymart ng agahan Maaga siyang nagpunta dito Sagot ni Sam na kinabigla ko. Pagtingin ko sa kusina, naroon na nga to at nakikialam na sa pagluluto. Nakapahinga ako ng malalim at tumingin sa anak ko. Umakyat ka na at maligo tsaka magbihis. Tawagin kita pag naihanda ng pagkain. Nang makaalis ang anak ko, ay dali-dali kong nilapitan si Kuya Raymart na abala na sa pagluluto. Anong ginagawa mo rito? At nakikialam ka din sa kusina ko. Sinabi ko ng layuan mo ko, di ba? Seryosong sabi ko. Lumingon naman to sa gawi ko. Nandiyan ka na pala. Magandang umaga, Rosalie. Tila nanunodyo pa nitong sabi dahil sa uri ng pagkakangiti nito. Huwag mo akong idaan sa ganyan Umalis ka na rito. Madiing sabi ko. Hindi ako aalis. Hinihintay niya sa mga niluluto kong agahan. Hindi porkit sinabi mong layuan kita ay susunod na ako sa'yo. Nasa akin pa rin ang desisyon. Dahil hindi kita kagaya na nagpapaapekto sa sasabihin ng ibang tao. Seryoso na ring sabi nito sa akin. Hindi mo kasi ako naiintindihan Huling sabi ko at tumigil sa pagsasalita. Sa halip na ipagpatuloy ang pakikipagbangayan sa kanya, ay kumuha na lamang ako ng mga plato, kutsara, baso para sa aming tatlo. Walang patutunguhan ang mga sinasabi ko sa matigas na ulong kagaya niya. Nang bumaba ang anak kong si Sam, ay inalalayan pa niya itong maupo at sinandukan ng pagkain. Tuwang-tuwa naman ang anak ko. Sam, gusto mo bang hatid na kita sa school? Tanong pa ni Kuya Raymart sa anak ko. Oo naman po, tito. Sagot ng bata. Napatitig na lang ako sa kanilang dalawa. Simula nung mamatay ang asawa ko, ay hindi na nagpapahatid sa akin ang anak ko. Hindi ko inaasahang papayag siyang magpahatid kay Raymart. Nang araw ding yun, ay hinintay ko na lang na bumalik sa bahay si Raymart pagkatapos maihatid si Sam sa school para sana pasalamatan. Ang kaso nga lang ay hindi na to bumalik. Nasaan na pa yun? Kung kailan kailangang pumunta rito doon naman wala. Mahinang bulong ko sa sarili ko. Bantay ako sa tindahan ngayon nang may bumili. Pabili nga ako ng sardinas at yelo. Ang init ng panahon. Sabi nung bumibili. Kumuha naman ako. Oo nga paiba-iba talagang panahon. Kahapon lang umuulan. Sagot ko naman. Nabiltaan mo na ba, Rosalie? Ang alin? Tanong ko naman. Yung bayang mong si Raymart, di ba? Nasagasaan kanina. Nung hinahatid raw sa eskwelahan ng anak mo. Pauwi na daw ng masagasaan.
Kwento nito sa akin. Dinagabigla ang dibdib ko dahil sa pag-aalala. Nasa ospital na ba siya ngayon? Tanong ko na bakas ang pag-aalala. Oo, dinala na nung nakabangga sa kanya kanina. Sagot ng bumibili bago nagpaalam at umalis. Dali-dali akong nagsara ng tindahan, tsaka nagbihis at pumara ng tricycle, tsaka nagpahatid sa ospital dito lang sa lugar namin. Nagtanong-tanong ako sa nurses kung nasaan si Kuya Raymart at tinuro naman nila kung saan. Natagpuan ko ito sa ward sa dulong bahagi. Naglakad ako papalapit at nagulat pa to nang makita ko. Oh, bakit nandito ka? Tanong niya bigla sa akin. Di binibisita ka. Simpleng sagot ko at umupo sa isang monoblock. Hindi ka naman nag-iingat. Akala ko malala na yung kalagayan mo. Kung alam ko lang na ganyan ang mangyayari sa'yo pagkatapos mong ihatid si Sam, di hindi na lang sana kita pinayagan. Bakit nag-aalala ka ba? Tanong niya, para bang natutuwa pa base sa ekspresyon. Malamang naman kuya, alam nga namang hindi kapatid ka pa rin ng asawa ko. Tito ka pa rin ni Sam, sagot ko. Bayawat kuya, hindi ganyan ang gusto kong marinig sa'yo, Rosalie. Seryosong sagot nito. Umiling naman ako. Hindi nga pwede yung gusto mo Napag-usapan na natin to, di ba? Natahimik kaming pareho. Pagkatapos kong sabihin yun, pinasadahan ko siya ng tingin at nakita ko ang malaking bandage sa kanyang binti at ilang gasgas sa braso at muka. Iyon ang naging epekto ng pagkakabangga sa kanya. Kailan ka raw makakalabas? Tanong ko matapos ang katahimikan. Mamaya siguro o kaya naman bukas. Sagot nito. Tumayo na ako at handa nang magpaalam nang pigilan niya ako sa kamay. Huwag ka munang umalis. Wala akong kasama Hindi ka naman na bata Ano ngayon kung wala kang kasama? Dahil sa sinabi ko ay binitawan na niya ako. Malalim akong bumuntong hininga at umupo ulit. Sinabihan na kita, Kuya Raymart. Hindi magandang tingnan kung papatulan kita. Asawa ko ng kapatid mo. Kahit pa namatay na siya, hindi yun maaalis. Kaya itigil mo na yung nararamdaman mo. Pagpapaintindi ko. Hindi mo ako mapapatigil dahil lang dyan. Umalis ka na kung gusto mo. Seryosong sabi nito. Tumayo na ako at lumabas ng ward kung nasaan siya. Pero sa halip na umuwi, ay inasikaso ko muna ang bills niya at mga papel para makalabas na siya agad mamaya. Bumalik rin ako sa kwarto niya pagkatapos. Naabutan ko itong natutulog na, dahilan para may pagkakataon ako upang titigan siya. Gwapo rin talaga si kuya. Di hamak na mas matangkad at mas may itsura sa yumao kong asawa. Maganda ang katawan. Pati na rin ang muscle sa buong katawan. At hindi siya mapaghahalat ang nasa 40s na. Kung hindi lang siya kuya ng yumao kong asawa, ay baka pwede pa akong pumatol sa kanya. Ang kaso nga, kuya siya nito. Natatakot akong mahusgahan o mapagchismisan. Nag-iwas ako ng tingin nang makita na nagmulat siya ng mga mata. Bumalik ka. Hindi naman ako umalis. Sagot ko. Saan ka nagpunta? Tanong pa niya. Di inayos yung bills mo. Mamaya makakauwi na tayo. Tayo? Bakit sasamahan mo ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Kuya Raymart. Oo, kaya nga ako nandito Simpleng sagot ko. Kung hindi mo ako gusto, bakit ka ganito sa akin? Baka naman umasa na ako niyan. Pumapag-asang sabi niya. Hindi na lamang ako sumagot para tumigil na siya. Hindi nagtagal ay dumating ang doktor at sinabing discharge na siya at pwede nang lumabas. Saan kita ihahatid? Dito na lang ba sa sasakyan o hanggang sa bahay mo pa? Tanong ko dahil pakiramdam ko ay alanganin kung ihahatid ko pa siya sa bahay niya. Sa bahay na lang siguro. Simpleng sagot niya at sumandal tsaka pumikit. Nung huminto ang tricycle sa tapat ng bahay niya, ay inalalayan ko pa siyang bumaba. Ako na rin ang nagbukas ng pinto matapos niyang iabot ang susi sa akin. Hindi naman kalakihan ang bahay niya, pero maaliwalas at malinis. Inalalayan ko siyang maupo sa may sofa. Uuwi muna ako para ipagluto si Sam. Huwag kang mag-alala, babalik ako kapag naasikaso ko na siya. Dadalhan na rin kita ng hapunan mo.
Hindi ko na siya hinintay na sumagot at basta na lang akong umalis. Pagka-uwi ko ay sakto ring nandun na si Sam galing school. Mukhang nakisabay na lang tong umuwi sa mga kaklase niya. Pagkatapos natin kumain, iiwan muna kita sa tita mo ha. Kailangan ko lang asikasuhin ang Tito Raymart mo. Paano, na-aksidente kanina? Kuwento ko sa anak ko para maintindihan niya ang sitwasyon. Okay na po ba si Tito, Mama? Tanong niya. Bakas ang pag-aalala sa inosente nitong mukha. Tumangoy naman ako. Oo naman, maayos lang siya, hindi naman malala. Matapos kong mapaghanda ng hapunan at mapakain si Sam, tsaka naman ako naglagay ng pagkain na dadalhin ko kay Raymart. Hinatid ko pa muna si Sam sa kapatid ko na hindi kalayuan sa amin bago ako nagpunta sa bahay ni Raymart. Kumatok ako pagkarating ko doon, pagkatapos pinihit ko. Pagbukas ko ay nadatnan ko siyang nanunood ng TV. Nandito na ako, imporma ko. Nilangon naman niya ako at tumayo, tsaka iika-ikang naglakad palapit sa akin. Ako nang maghahain, umupo ka na. Nakakahiya sa'yo, hinatiran mo na nga ako ng pagkain eh. Sabi niya at sinubukang kunin ang dala ko. Ngunit agad ko itong nilayo. Ako na. Ikaw nang maupo, di ka na nga makalakad eh. Pagmamatigas ko at nilagpasan siya tsaka nagtungo sa kusina para ihain ang kakainin niya. Wala siyang nagawa, kaya kumilos na ako at bumalik kung nasaan siya. Kumain ka na. Tipid kong sabi. Bala ko na sanang umalis pagkatapos niyang kumain. Tinuon ko na lang ang atensyon ko sa pinapanood habang kumakain siya sa tabi ko. Nang matapos ay tsaka ito tumayo at ito na rin mismo ang nagdala ng mga pinagkainan niya sa kusina. Ayaw na sigurong akong gumawa nun, kaya halos matalisod siya makarating lang agad sa kusina. Uuwi na ako, tapos ka naman na. Sabi ko at tumayo na nung makitang bumalik si Raymart. Nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko. Sinubukan kong alisin ngunit mahigpit ang kapit. Hindi ka uuwi. Hanggat di ko pa sinasabi. Ano na naman ba to? Bitawan mo na ako. Seryosong sabi ko. Sa halip na sumunod, ay unti-unti siyang lumapit sa akin. At walang sereseremonyang hinalikan ako sa labi. Sa una ay marahan, hanggang sa naging agresibo to. At para bang may isip ang labi ko at tinugon ito. Kahit na nagsusumigaw sa isip ko na huwag. Siya ang kusang huminto at dumistansya. Yan bang sinasabi mong hindi pwede? Sinagot mo ang halik ko. Sinagot ko siya ng, oo, sinagot ko ang halik mo pero mali pa rin yun. Ano na lang ang sasabihin at iisipin ng anak ko, ni Sam? Na may relasyon kami ng tito niya, kapatid ng tatay niya? Halos pasigaw kong sabi. Wala na ang tatay niya, matagal na. Siguradong maiintindihan ka niya. Palagi na lang bang ibang iisipin mo? Ang opinyon ng iba tungkol sa'yo. Hindi mo ba iniisip ang pansarili mong kagustuhan? Natigilan ako sa sinabi niya. Tama siya. Takot ako sa masasabi ng ibang tao tungkol sa amin. Ayokong may masabi sila. Mahinang sabi ko. Yan na lang palagi ang nasa isip mo. Pinapangunahan mong ibang tao tungkol sa'yo. Mahinahong sabi niya bago mas dinikit ang katawan sa akin. Hayaan mo na ako, Rosalie. Hindi na tayo bata para sa mga bawal na yan. Matanda na tayo at maikli lang ang buhay. Piliin na lang natin maging masaya kaysa matakot. Unti-unti na naman niyang dinikit ang labi niya sa akin. Hindi na sa aking labi kundi pati na rin sa leeg. Ang kamay niya ay gumapang na sa aking katawan. Hindi ko magawang tumutol sa ginagawa niya dahil inaamin ko, hindi ko rin magawang pigilan ang sarili ko. Alam ko sa sarili ko, gusto ko na si Raymart. Mahirap nga lang magpigil sa kadahilan ng takot akong mahusgahan. At mali ito, ngunit ano nga bang magagawa nila? Maging ako ay wala na dahil nanalo na ang puso ko. Namalayan ko na lamang na dinala niya ako sa kanyang silid. Inhiga sa kanyang kama. Pareho naming pinagsaluhan ang init ng bawal at parehong pawisan dahil sa ginawa. Nang matapos kami, pareho kaming bagsak. Dito pala mauuwi ang pagpapakipot ko. Hindi ko akalaing bibigay rin pala ako.
Kinaumagahan, pinilit kong makauwi sa bahay. Naroon na ang anak ko at saktong kahatid lamang ng kanyang tita. "Ma, bakit kadarating mo lang po?" tanong niya sa akin. "Nagabihan na ako kaya doon na ako nakitulog. Wala rin namang kasama ang tito mo eh." Sagot ko. Kahit pa ang totoo, ay hindi ako nakauwi dahil sa pagod. Habang naglilinis ng bahay nung araw na yun, hindi mawala sa isip ko ang nangyari sa amin ni Raymart. Matatanggap nga kaya kami ng anak ko? Noong gabi ding yun, ay nagpunta ako sa kwarto ni Sam para sana kausapin ito. "Anak, sumagi ba sa isip mo na may susunod sa papa mo sa buhay ko? Sa buhay natin?" Marahang tanong ko nang sa ganon ay hindi ito mabigla. "Opo, Mama. Basta kung saan ka masaya, ay tatanggapin ko." Para bang matanda ng kausap ko sa paraang sagot niya. Hindi ko maiwasang hindi maging emosyonal. Paano kung sabihin ko, anak, na may natitipuhan ako? Papayag ka ba? "Oo naman po, kahit sino pa yan." Sagot ng anak ko. "Kahit ang Tito Raymart mo?" Alanganing tanong ko. Tumayo ito at niyakap ako na siyang kinagulat ko. "Kahit pa po, Mama. Basta masaya ka. Boto po ako." Doon ako tuluyang naluha. Na-realize ko na hindi ang sasabihin ng ibang tao ang importante, kundi ang sasabihin lamang ng anak ko. Kaya masaya ako na tanggap niya si Raymart. Ngayon ay hindi ko na ito pipigilang mahalin ako. Nagsimula kami ni na Raymart at ang anak ko ng isang simpleng pamilya na noon akala ko hindi na muling mabubuo. Ngunit dahil sa taong to ay muli niyang pinunan ang kulang sa buhay naming mag-ina. Natutunan kong huwag basta-bastang matakot o magpaapekto sa mga negatibong pag-iisip ng ating sarili. Dahil hindi maganda ang magiging dulot nito. Ito po ang kwento ng aking buhay, Miss Callie. Sana po ay may natutunan kayo at nagustuhan na rin ninyo ang kwento ng aking buhay. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.